Hello mga listeners, ako po si Ashley Ignacio at narito na naman po tayo para pakinggan ang isang sikretong tiyak na magugulat tayong lahat. Kaya huwag na natin patagalin pa at atin ang pakinggan ang liham na ipinadala ni Sonia. Dear Ma'am LB, ako po si Sonia, 28 taong gulang at single na single. Madalas nga po akong tawaging rich tita ng mga kaibigan at kamag-anak ko dahil sa edad kong ito ay wala pa rin ako naging kasintahan. Hindi naman po sa walang nanligaw. Sa katunayan, marami na rin na nagtangkang mapasagot ako, pero wala talagang pumapasa sa standards ko. Lumaki kasi ako nakikita ang pagmamahala ng aking mga magulang, kaya siguro mataas ang tingin ko sa pag-ibig. Ayoko pong pumasok sa isang relasyon dahil lang sa pressure o dahil sa tingin ng iba ay matanda na ako. Gusto ko yung sigurado, yung mararamdaman kong siya na talaga. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko ay ako na lamang ang naiiwan. Isa-isang nag-aasawang mga kaibigan ko. Ang iba naman ay may mga anak na. At tuwing may reunion, palaging iisang tanong sa akin. Kailan ka mag-aasawa? Kailan mo kami bibigyan ng manugang? Ano, no boyfriend pa rin, Sonia? Sa una ay natatawa pa ako. Kalaunan ay napapagod na rin akong sagutin ang mga iyon. Kahit ang mga magulang ko ay nagsimula ng mag-alala para sa akin. Madalas nila akong ireto sa mga anak ng kanilang kaibigan o kakilala pero wala talaga akong nararamdaman. Hanggang sa dumating ang gabing napabago sa lahat. Birthday ni Papa noon kaya nagkaroon ng simpleng salo-salo sa aming bahay. Maraming bisitang dumating, punong-puno ng tawanan, kantahan at kwentuhan ng buong bakuran. Bilang nag-iisang anak, abala ko sa pagtulong sa paghahanda ng pagkain at pag-aasikaso sa mga bisita. Pawisan na ako at halos hindi na nakaupo ng maayos. At nung gabing iyon, dumating ang isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ni Papa, ang kanyang kumpare na si Laison. Sa totoo lang wala naman akong pakialam nung una. Akala ko ay isa lamang siyang ordinaryong bisita tulad ng iba. Ngunit nang makita ko siya ng harapan, para akong napako sa aking kinatatayuan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Matangkad siya, moreno, nakasuot ng simpleng polo ngunit napakalinis tingnan. Nakasalamin siya at may seryosong mukha na lalo lamang nagdagdag sa kanyang dating at higit sa lahat. Napakagwapo niya, Ma'am LB. Natulala ako habang nakatingin sa kanya. Sa buong buhay ko, ngayon lang yata ako nakakita ng lalaking ganon ang epekto sa akin. Hindi ko na malay na nakatitig na pala ako ng matagal. At doon ko rin nalaman na isa pala siyang engineer. Jackpot, Ma'am LB. Nang ipakilala ako ni Papa sa kanya, pakiramdam ko ay bigla akong naging conscious sa itsura ko. Bigla akong inayos ang buhok ko, inayos ang damit ko at siniguradong maayos ang aking ngiti. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako ganun dati. Hindi din ako yung tipo ng babae na nagpapa-impress sa lalaki. Pero kay Laison, parang gusto kong makita niya ang pinakamaganda kong version. Mula noon ay paminsan-minsan ko siyang sinusulyapan habang abala siya sa pakikipagkwentuhan sa mga matatanda. Napansin kong hindi siya maingay, hindi rin siya mahilig magbida. Tahimik lamang siya ngunit kapag nagsasalita ay nakikinig ang lahat. At habang tumatagal ang gabi, lalo ako naaakit, Ma'am LB. Pagkatapos ng handaan, nagulat ako nang malaman kong hindi pala siya nag-aasawa. 36 years old na siya ngunit wala ring asawa. Doon ay para lalo akong ginanahan. Pakiramdam ko ay may pag-asa. Mula noon ay naging madalas na ang pagbisita niya sa bahay. Minsan ay may sadya kay Papa, minsan na may kailangan sa negosyo nila. Sa bawat pagdating niya ay mas sumasaya ang araw ko. Nagiging excited akong mag-ayos ng sarili. Nagiging masigla akong magluto at kahit hindi naman niya hinihingi, palagi kong sinisiguradong may kape siyang maiinom kapag naroon siya. Hindi ko alam kung napapansin niya yun, pero sapat na sa akin na makita siyang umiti. At habang tumatagal ay lalo ko siyang nakikilala. Mabait, responsable, mapagmahal sa pamilya at higit sa lahat, marunong siyang rumespeto sa babae. Lahat ng katangiang hinahanap ko sa isang lalaki ay nasa kanya.
Kaya naman hindi ko na namalayang nahulog na pala ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, may lalaking nagpabilis ng tibok ng puso ko. May lalaking naging dahilan kung bakit lagi ako nakangiti. May lalaking naiisip ko bago matulog at pagkagising sa umaga. Ngunit may isang problema, Ma'am LB. Hindi ko alam kung may nararamdaman din ba siya para sa akin. Palagi siyang mabait, palagi siyang magalang, ngunit hindi ko matukoy kung espesyal ba ang pagtrato niya sa akin o ganun lang talaga siya sa lahat. Kaya ang ginawa ko ay hinayaan ko na lamang ang sarili kong masihan sa mga simpleng pagkakataon na magkasama kami. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nagkaroon ng emergency si Papa at kinailangan dalhin sa ospital. Sa sobrang taranta namin ni Mama ay halos hindi namin alam ang gagawin at sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang agad na dumating para tumulong. At yun ay si Layson. Siya ang nag-asikaso ng mga dokumento, siya ang tumulong sa amin sa ospital at siya ang nanatili hanggang madaling araw. At nakita ko kung gaano kabuti ang kanyang puso. Hindi niya yun ginawa dahil may kapalit. Ginawa niya yun dahil tunay siyang nagmamalasakit. Habang pinagmamasdan ko siyang nakaupo sa labas ng kwarto ni Papa, doon ko tuluyang inamin sa sarili ko ang matagal ko nang itinatanggi. Mahal ko na siya, Ma'am LB. Hindi dahil engineer siya, hindi dahil gwapo, hindi dahil may kaya siya sa buhay, kundi dahil iyon ang nararamdaman ko. Matapos gumaling ni Papa ay lalo pang naging malapit ang aming pamilya. At isang gabi habang nasa teres ako at pinagmasdan ng mga bituin, napagtanto kong hindi na sapat ang pagtatago ng nararamdaman ko. Pagod na po akong maghintay. Sa edad kong ito, natutunan kong may mga pagkakataong kailangan mong sumagal para malaman mong sagot. Kaya nung magkaroon ako ng pagkakataon, unti-unti kong ipinakita sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Kung dati ay wala akong pakialam sa mga lakad ni Papa, bigla na lamang akong naging interesado sa bawat site visit niya. Kapag may pupuntahan siyang project, ako na mismo ang kusang nagsasabing sasama ako. Sa una ay nagtataka pa si Papa, Ma'am LB. Hindi naman kasi ako mahilig sa construction sites. Naiinitan ako, naiingayin at nababagot sa usapan tungkol sa mga plano at materyales. Pero dahil kay Layson, tiniis ko lahat. Tuwing sasama ako, palagi ako nag-aayos ng sarili. Hindi naman sobrang kapal ng makeup ko pero sinisigurado kong maayos ang buhok ko, mabango at magandang damit ko. Kahit simpleng polo shirt at pantalong lamang ang suot ko, pinag-iisipan ko pa rin yun ng mabuti. Nakakahiya naman aminin pero talagang nagpapapansin ako. Nagdadala rin ako ng pagkain, kunwari para sa lahat ng nasa site pero sa totoo lang, may isang tao lang talaga akong gustong pakainit at hindi naman ako nabigo. Unti-unti ako napapansin ni Layson. Noong una ay simpleng pagbati lamang, hanggang sa naging maikling usapan, hanggang sa naging mas komportable na kami sa isa't isa. Napansin kong iba pala siya sa unang impresyon ko. Akala ko noong una ay seryoso siyang tao dahil sa salamin niya at tahimik niyang personalidad. Pero habang nakilala ko siya, natuklasan kong may taglay para siyang kakaibang kalandian. Unti-unti kami naging magaan sa isa't isa. Madalas ay kami na ang magkausap habang abalang ibang tao sa trabaho. Minsan ay tungkol sa trabaho niya, minsan naman tungkol sa buhay. At minsan rin simpleng kwentuhan lang. At habang tumatagal, lalo kong nakikita ang mga bagay na dahilan kung bakit maraming babaeng siguradong magkakagusto sa kanya. Matalino siya ngunit hindi mayabang. May pera ngunit hindi mo pagmataas. Gwapo ngunit hindi hambog. At higit sa lahat, marunong siyang makinig kapag nagsasalita ako. Nakatingin siya ng diretso sa akin na para bang importante ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Isang bagay na bihira kong maranasan dahil sanay ako ang nagbibigay ng atensyon sa iba. Ngunit si Layson, pakiramdam ko ay ako naman ang pinapahalagahan. Lumipas ang ilang linggo, Ma'am LB, at lalo pa kami naging malapit. Dumating sa punto na kapag hindi ako sumama kay Papa sa site ay parang may kulang sa araw ko at ganun din yata siya. Dahil kapag hindi ako nagpapakita, madalas niyang tanungin si Papa kung nasaan ako. Kapag narinig ko yon ay lihim akong kinikilig.
Pakiramdam ko ay unti-unti ko nang nakukuha ang atensyon niya. May mga pagkakataon ding nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. At kapag nahuhuli ko siya, mabilis siyang uiwas ng tingin. Pero makalipas ang ilang segundo ay makakita ko ulit siyang nakatingin. At syempre, bilang babae, alam ko ang ibig sabihin nun kaya lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob. Inaya ko siya ng dinner, Ma'am LB, at hindi ko akalain na sobrang landi niya. Pagkatapos kong yayain si Liza ng dinner, hindi ko inaasahan na agad siyang pumayag. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Parang hinihintay niya lang talaga na yayain ko siya kaya naman buong araw akong hindi mapakali, Ma'am LB. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas kinakabahan pa ako kaysa noong una kami nagkakilala. Paulit-ulit kong chinecheck ang suot ko, paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko at paulit-ulit ko ring sinasabihin ng sarili ko na dinner lang naman yon. Pero sino ba naman ang niloloko ko, di ba? Alam kong espesyal yon para sa akin. At pagsapit ng gabi ay dumating si Lyson sa harap ng bahay. Nang makita ko siya ay agad siyang napangiti. Napansin ko rin kung paano siya sandaling napatigil habang nakatingin sa akin. Wow! Napakunot na uwa ko. Oh, ano? Napailing siya habang nakangiti. Wala. Hindi. May sasabihin ka, no? Humalukip-kip ako at ngumiti siya ng maloko. Hindi ko lang inaasahan na ganito ka pala kapag nag-aayos. Napataas ang kilay ko. Anong ibig mong sabihin? Lyson? Ano? Huwag mo nga akong tingnan yung ganyan. At bakit? Tumingin lang naman ako kasi mas gumaganda ka sa paningin ko. At lalo pa siyang ngiti. Pagdating namin sa restaurant ay agad kaming pinaupo sa isang tahimik ng bahagi ng lugar. Habang hinihintay ang order namin ay hindi nawawala ang pilyong ngiti sa kanyang muka. Nakakainis, Ma'am LB, kasi ang gwapo niya. Ba't ka nakangiti? Masama ba? Hindi naman. Ba't mo tinatanong? Napairap ako. Ang weird mo kasi. First time ko lumabas na tayong dalawa lang kaya masaya ako. Hindi ko alam kung natural ba talaga siyang malandi o sadyang inaasar niya lang ako. Habang kumakain kami, tuloy-tuloy lang ang usapan namin. May itatanong lang ako. Ano? May nanligaw na ba sa'yo? Bakit? Curious lang. Tatanungin mo tapos curious lang? Sagutin mo muna. Wala. Mabuti. Bakit mabuti? Secret. Mabuti. Bakit naman mabuti? Secret. At doon ko gustong ihampas sa kanya ang tissue holder. Tumatawa na siya ngayon at ako naman ay pulang-pula na yata, Ma'am Elby. Dahil doon ay mas lalo kong naging malapit sa isa't isa. Isang hapon habang nakaupo ako sa gilid ng site at pinagmamasdan ng ginagawa nilang proyekto, napansin kong papalapit siya. May dala siyang tubig at naupo sa tabi ko. Tahimik lamang kaming nakatingin sa malayo at habang magkatabi kami, bigla akong naisip kung gaano kalaki ang pinagbago ng buhay ko simula nung makilala ko siya. Mula sa pagiging babaeng kontento sa pagiging single, mula sa pagiging babaeng walang interes sa pakikipagrelasyon, mula sa pagiging babaeng palaging tumatanggi sa pag-ibig, ngayon ay isa na akong babaeng umaasang sana ay may magandang kahihinat na ng nararamdaman ko. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi aksidente ang pagkikita namin yun sa kaarawan ni Papa. Parang may dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Parang may dahilan kung bakit sa dinami-dami ng taong nakilala ko, siya ang nakakuha ng puso ko. At habang pinagmamasdan ko siyang nakangiti nung araw na yon, isang bagay lamang ang malinaw sa isip ko. Kung may lalaking kaya kong paibigin ng ganito kalalim matapos ang 28 taong pagiging single, si Lyson yon, Ma'am LB. Isang gabi, matapos kaming maghapunan, dinala niya ako sa isang lugar kung saan tanaw ang mga ilaw ng lungsod.
Nakatayo kami sa may railing habang magkatabing nakatingin sa malayo. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsalita siya. Sonia? Bakit? May gusto akong sabihin sa'yo. Mas lalo po akong kinabahan, Ma'am LB. Ano yun? Matagal ko nang gustong sabihin to. Hindi po ako makapagsalita, Ma'am LB, at parang natuyo yata ang lalamunan ko. Gusto kita. Lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging boses na lamang ang naririnig ko. Ngumiti siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero gusto kita, Sonia. Hindi ko na malayang napangiti rin ako. Dahil ang lalaking matagal ko nang iniisip ay ganun din palang nararamdaman para sa akin. Ako rin. Halos pabulong ko yung sinabi. Ngunit sapat na iyon para lumiwanag ang kanyang muka. Ako rin ang ibig sabihin? Tumango ako habang nahihiyang umiti. Matagal na kitang gusto, Laison. Simula ng araw na iyon, Ma'am LB, ay nagbago ang lahat sa buhay ko. Hindi na ako yung Sonia na sanay umuwi sa bahay ng mag-isa at matulog ng walang iniisip kundi trabaho kinabukasan. Hindi na rin ako yung Sonia na naniniwalang baka hindi talaga para sa kanyang pag-ibig. Dahil pagkatapos ng aming pag-aminan, mas naging makulay ang bawat araw ko. Hindi naman agad naging kami, hindi dahil may pag-aalinlangan ako kundi dahil gusto niyang gawin ng tama ang lahat. Gusto niyang ligawan ako kahit alam na naming parehong nararamdaman namin sa isa't isa. At doon ko mas lalo siyang minahal. Sa panahon ngayon, bihira ng lalaking handang dumaan sa panliligaw. Kadalasan, kapag alam nilang gusto rin sila ng babae, diretsyong relasyon na agad. Pero si Laison, iba. Pinili niyang manligaw. Pinili niyang ipakita araw-araw kung gaano siya kaseryoso. Tuwing umaga, siya ang unang bumabati sa akin. Kapag papasok ako sa trabaho, may simpleng mensahe na naghihintay sa cellphone ko. Hindi mahabang salita, hindi rin matatamis na linyang galing sa internet. Kadalasan ay simpleng pag-alala lamang at hindi ko maipaliwanag kung bakit sa bawat mensahe natatanggap ko mula sa kanya. Para akong teenager noong unang beses na nakaranas ng kilig. At habang lumilipas ang mga linggo, mas lalo kong nakikilala ang lalaking minahal ko. Isang hapon, matapos ang ilang buwan ng panliligaw niya, muli niya akong dinala sa isang lugar na tahimik. At sa araw na yon, opisyal niyang tinanong kung maaari na ba siyang maging bahagi ng buhay ko bilang higit pa sa manliligaw. Hindi ko na siya pinatagal. Hindi ko na siya pinahirapan. Noong araw na yon ay sinagot ko siya, Ma'am LB. Naging masaya ang relasyon namin ni Laison. Sa bawat umagang nagigising ako, may mensahe na agad ako natatanggap mula sa kanya. Good morning, girlfriend. Sa simpleng salitang iyon, hindi ko maiwasang mapangiti habang nakahiga pa sa kama. Aga mo namang magising. Sweet mo naman. Boyfriend mo ako at trabaho ko yun. At agad naman akong kikiligan na parang high school student. Lumipas sa mga buwan na gano'n ang takbo na relasyon namin. Nagkikita kami tuwing may oras sabay kumakain. Nagkikwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Minsan tungkol sa trabaho, tungkol sa pamilya at minsan din ay tungkol sa mga pangarap namin. Isang Sabado ng hapon sinundo niya ako sa bahay. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang napangiti. Ang ganda naman ng girlfriend ko. Bulero. Totoo naman. Araw-araw mo na lang sinasabi. Dahil araw-araw ka naman maganda. Napailing na lamang ako habang pilit na pinipigilan ng pangiti. Napansin niya yon kaya mas lalo siyang natawa. Ayan, kinikilig ka na naman. Hindi ah. Sinungaling. Hindi nga. Tingnan mo nga sarili mo. Tinakpan ko agad ang mukha ko at lalo lamang siyang natawa. Ganito pala kapag magkasama kami. Hindi ko kailangan magpanggap sa harap niya. Hindi ko kailangan maging iba, tinanggap niya ako kung sino ako at ganun din ako sa kanya.
Nang araw na yon ay nagpunta kami sa isang cafe. Habang umiinom kami ng kape, nakatitig lang siya sa akin. Bakit ka nakatingin? Wala. Layson? Hindi naman bawal tumingin sa girlfriend, di ba? Ang kulit mo talaga. Mas cute ka kapag naiirita. Tigilan mo nga ako. Totoo naman. Tumawa siya habang ako naman ay hindi na alam kung matatawa o maiinis. Maya-maya ay seryoso siyang tumingin sa akin. Sonia, masaya ka ba? Bakit mo naman natanong? Gusto ko lang malaman. Ngumiti ako. Sobra. Good. Bakit? Dahil gusto kong maging masaya ka kapag kasama ako. Napatingin ako sa kanya at sa mga sandaling iyon, mas lalo ko naunawaan kung bakit siya ang minahal ko. Pagkatapos naming magkape, naglakad-lakad kami sa parke. Mahangin ang paligid, naglalaro ang mga bata, may mga pamilyang nagpipiknik. At kami naman ay simpleng magkahawak kamay habang naglalakad. Bigla niyang hinigpitan ng kaunti ang hawak niya sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Wala. Nako, alam ko namang may iniisip ka, Layson. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Ikaw pa talagang maswerte. Oo. Bakit naman? Dahil sinagot mo ako. Alam mo bang bago kita makilala, sanay ako mag-isa? Ako rin. Pero ngayon, hindi ko na ma-imagine yung araw ko na hindi kita nakakausap. Tapos, nagpapasalamat ako. Para saan? Dahil dumating ka. Bigla akong natahimik. Sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, siya lamang ang lalaki na nakapagparamdam sa akin ng ganitong klase ng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi nakakapagod. Yung pagmamahal na hindi kailangan pilitin. Yung pagmamahal na kusang dumarating at nananatili. Niyakap niya ako ng marahan at kahit nasa pampublikong lugar kami, wala akong pakialam. Thank you, Ren. Para saan? Dahil hindi ka sumuko. Impossible namang sumuko ako. Bakit? Dahil ikaw lang mahal ko. Napakakulit mo talaga, no? Totoo naman. Muli niya akong niyakap. At habang nakasandal ako sa balikat niya, pinagmamasdan ng paglubog ng araw sa malayo, nararamdaman ko ang klase ng kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na taon. Hindi ko alam kung ano ang mga pagsubok na darating. Pero sa mga sandaling iyon, wala ako ibang inisip kundi ang lalaking nasa tabi ko. Ang boyfriend kong si Layson. Ang lalaking dumating sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Ang lalaking nagturo sa akin na hindi hadlang ng edad para umibig. At habang magkahawak ang aming mga kamay sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagay lamang ang sigurado sa puso ko, Ma'am LB. Masaya ako. Dahil sa wakas, natagpuan ko na rin ang taong matagal ko nang hinihintay. Nung anniversary namin, Ma'am LB, ay naibigay ko kay Layson ng sarili ko. Wala naman akong pinagsisihan dahil mahal na mahal ko naman ang kumpare ni Papa. Masasabi ko ring magaling si Layson sa kama dahil ako na minsan ang gumagapang sa kanya sa gabi. Lumipas sa mga linggo na puno ng saya at mga plano para sa hinaharap, ngunit isang araw, may napansin akong kakaiba sa katawan ko. Madalas akong mahilo, mabilis akong mapagod at kung minsan ay parang nasusuka ako sa mga amoy na dati naman ay wala akong problema. Noong una ay iniisip kong baka dahil lamang sa stress o pagod. Ngunit habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Kaya isang umaga, nagpasya akong bumili ng pregnancy test. Halos nanginginig ang kamay ko habang nasa loob ng banyo. Pakiramdam ko ay napakabagal ng oras habang hinihintay ko ang resulta at nang makita ko ang dalawang guhit ay nitulala ako. Napaupo ako sa gilid ng kama habang hawak ang test kit. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Masaya naman ako dahil bunga yun ang pagmamahala namin pero natatakot din ako. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Layson.
Natatakot ako sa sasabihin ng mga magulang ko at natatakot ako sa mga pagbabagong darating sa buhay namin. Ilang araw kong itinago ang balitang iyon. Pinipilit kong kumilos ng normal kapag magkasama kami pero napapansin na yata nila na may bumabagabag sa akin. Isang gabi habang magkasama kami sa veranda ng bahay nila, seryoso siyang tumingin sa akin. Sonia, may problema ba? Wala naman. Sonia, kilala kita. May iniisip ka. Hindi ako agad nakasagot. Lalong lumakas ang kaba sa dibdib ko. Marhan niyang hinawakan ang kamay ko. Ano man yan, sabihin mo lang sa akin. Layson? Kahit anong mangyari hindi ka magagalit? Bakit naman ako magagalit? Humingi ako ng malalim. Pagkatapos ay nilabas ko mula sa bag ko ang pregnancy test na ilang araw ko nang tinatago. Tahimik ko yung iniabot sa kanya. Noong una ay tila hindi niya agad naintindihan ang hawak niya. Ngunit nang tuluyan niyang makita iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Napatayo siya sa kinauupuan niya at lalo akong kinabahan. Ngunit ang mga sumunod na mangyari ay hindi ko inaasahan. Bigla siyang napangiti. Pagtapos ay napatawa at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, niyakap niya ako ng mahigpit. Seryoso ba to? Oo. Ako? Magiging tatay na ako? Tumango ako habang naiiyak. Sa halip na magalit lalo siyang natuwa. Paulit-ulit niya ako niyakap. Paulit-ulit niya akong hinalikan sa noo. Paulit-ulit niyang pinasasalamatan ng Diyos. Salamat. Ha? Salamat, Sonia. Akala ko magagalit ka. Ba't naman ako magagalit? Kasi hindi naman natin to plano. Hindi man natin plano, regalo pa rin naman to ah. Wala kang dapat ikatakot. Sigurado ka? Sobra. Muli niya ako niyakap. Magiging pamilya tayo, Sonia. Mula noon ay lalo pa akong inilagaan ni Layson. Halos hindi niya ako pinapayagang mapagod at kapag may kailangan ako agad niya akong inaasikaso. Kapag may check-up ako, siya mismo ang sumasama. Kapag nagugutom ako ng 10 oras ng gabi, naghahanap talaga siya ng paraan para makuha ang gusto kong kainin. Minsan ay natatawa na lamang ako sa sobrang pag-aalala niya. Isang umaga habang nag-aalmusal kami, napansin kong seryoso siyang nakatingin sa akin. Ano na naman iniisip mo? Iniisip ko kung paano ko mapapalaki ng maayos ang anak natin. Napatawa ko. Hindi pa nga ako nanganganak. Mas mabuti ng handa. Napailing na lamang ako. Talagang ibang-iba si Layson kaysa sa mga kinakatakutan kong magiging ama ng magiging anak ko. Responsable siya, mapagmahal at handang gawin ang lahat para sa amin. Ngunit may isang bagay pa rin kaming kailangan harapin, ang mga magulang ko. Lalo na si Papa bukod sa matagal niyang kumpare si Layson. Siguradong magugulat siya sa lahat ng nangyayari. Isang gabi habang magkahawak kaming nakaupo sa sala, napunta ang usapan namin doon. Kailangan na nating sabihin sa kanila, Sonia. Kabado ako eh. Ako rin. Talaga? Siyempre, kumpare kaya ako ng tatay mo. Pakiramdam ko kasi papatayin ako ni Papa. Naisip ko na rin yan. Pareho kaming natawa. Pagkatapos ay naging seryoso siyang muli. Ngumiti siya habang pinipisil ng kamay ko. Pero haharapin natin. Magkasama? Magkasama. Paano kapag nagalit sila? Kapag pinalayas ako? Hindi mangyayari yon. Paano mo naman nasabi, Layson? Dahil kilala ko ang mga magulang mo. Mahal ka nila. Handa ka na ba? Hindi pa pero kailangan na. Ako ang bahala. Hindi. Haharapin natin sila ng magkasama. Magkasama. At sa gabing iyon, kahit kinakabahan kami pareho, alam naman naming wala ng atrasan. Dahil hindi na lamang kaming dalawa.
May munting buhay ng umaasa sa amin at sa gabing iyon kahit kinakabahan kami pareho, alam namin wala nang atrasan. Dahil hindi na lamang kaming dalawa, may munting buhay ng umaasa sa amin at anuman ang maging reaksyon ng mga magulang ko. Handa kaming harapin yon bilang isang pamilya. Dumating ang araw na matagal naming pinaghahandaan ni Laison. Ilang gabi rin kaming hindi mapakali dahil sa pag-iisip kung paano namin sasabihin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Kahit paulit-ulit naming sinasabi sa isa't isa na handa na kami, hindi pa rin mawawala ang kaba sa dibdib ko. Maaga pa lamang noong araw na yun wala na akong ganang kumain. Habang nakaupo ako sa bahay ng sala namin, hindi ko mapigilang isipin ang iba't ibang posibleng mangyari. Paano kung magalit si Papa? Paano kung madismaya sila sa akin? Paano kung isipin nilang nagmadali kami ni Laison? Ngunit sa buong oras na yon, hindi ako iniwan ni Laison. Mahigpit niyang hawak ang kamay ko para bang ipinaparamdam niyang hindi ko kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Nang makaupo na kaming lahat sa sala, lalo akong kinabahan. Subalit kabaligtaran ng lahat ng kinakatakutan ko ang nangyari. Sa halip na galit, sayang bumungad sa amin. Sa halip na sermon, tuwang nakita ko sa mga mukha nila Ma'am LB, lalo na kay Papa. Akala ko talaga ay siya ang pinakamahirap kumbinsihin. Akala ko ay siya ang unang magagalit. Dahil kumpare niya si Laison at dahil ako ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit halos hindi ko makilalang reaksyon niya ng araw na yon. Parang bata siyang nakangiti habang paulit-ulit na pinoproseso ang balitang magiging lolo na siya. Hindi ko malilimutan ang kislap ng mga mata niya habang tinitingnan ako. Doon ko nakita kung gaano siya kasaya para sa akin. Habang pinagmamasdan ko sina Mama at Papa na masayang pinag-uusapan ng magiging apo nila, pakiramdam ko ay unti-unting nawawalang lahat ng pangamba ko. Napagtanto kong minsan, tayo mismo ang gumagawa ng mga kinatatakutan natin sa isip natin. Maraming gabing hindi ako nakatulog dahil sa pag-aalala, ngunit nang dumating ang totoong sandali, pagmamahal pa lang naghihintay sa akin. Doon ko rin nalaman ang isang bagay na ikinagulat ko. Habang masaya nagkikwentuhan ng lahat na pag-usapan ng mga panahong hindi ko pa gaano kilala si Laison. At doon ko na nalaman na matagal na pala akong tipo ni Laison. Akala ko noon ay ako lamang ang unang nahulog. Akala ko ako lamang ang unang nakapansin. Akala ko ako lamang ang unang nagkagusto, ngunit mali pala ako. Matagal na pala niya ako napapansin kahit hindi ko alam. Matagal na pala niya akong hinahangaan mula pa noong mas bata ako. Hindi lamang niya ipinapakita dahil nire-respeto niya ang pamilya namin at ayaw niya na magmukhang may ibang intensyon sa tuwing bumibisita siya bilang kumpare ni Papa. Nang marinig ko ang lahat ng yon, para akong bumalik sa mga unang araw na nakilala ko siya. Naalala ko kung paano ako nagpupumilit sumama kay Papa sa mga site visits. Naalala ko kung paano ako nagdadala ng pagkain para lamang mapansin niya. Naalala ko kung paano ako nagpapakyut sa harap niya kahit pikit kong itinatago noon. Hindi ko akalaing habang ginagawa kong lahat ng yon, may isang lalaki palang matagal ng lihim na nakatingin sa akin. Mas lalo ako namangha nang nalaman kong wala pala siyang naging problema nung nalaman niyang buntis ako. Sa katunayan, yun parawang isa sa mga pinakamasayang balitang natanggap niya sa buong buhay niya. Habang ako ay ilang araw na nababalot ng takot at pag-aalala, siya naman pala ay puno ng pananabik. Habang iniisip ko kung paano ko sasabihin sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko, siya naman pala ay matagal nang nangangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Doon ko mas lalong nakita kung gaano siya kaseryoso sa akin, Ma'am LB. Hindi siya yung lalaking nanantili lamang dahil sa responsibilidad. Hindi siya yung lalaking napilitan dahil sa sitwasyon. Nanatili siya dahil mahal niya ako at masaya siya dahil nagkaroon kami ng anak. Habang lumilipas sa mga araw pagkatapos naming sabihin ang lahat sa mga magulang ko, mas lalo kong naramdaman ang suporta ng buong pamilya. Naging mas madalas ang pagbisita ni Laison sa bahay. Madalas silang mag-usap ni Papa tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Paminsan-minsan ay nahuhuli ko pa sila nagtatawanan na parang matagal nang mag-ama. Nakakatuwang isipin ng lalaking dati kong lihim na tinitingnan lamang ay ngayon ay isa ng mahalagang bahagi ng buhay namin. Minsan, habang pinagmamasdan ko sila mula sa malayo, napapangiti na lamang ako. Napakabilis po ng pangyayari. Parang kailan lamang ay isa akong 28 taong gulang na
tinutukso dahil sa pagiging single. Isa akong babaeng paulit-ulit na nireretuhan ng mga magulang, isa akong babaeng hindi naniniwalang may taong makakapasa sa standards ko. Ngunit ngayon, naroon ako sa gitna ng isang pamilyang puno ng saya habang hinihintay ang pagdating ng isang bagong miyembro. At ang lalaking minsan naging simpleng kumpare lamang ni Papa ay siya na ngayong ama ng anak ko. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lalo kong naiintindihan ang kahulugan ng pagiging masaya. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng perpektong buhay. Minsan, ang tunay na saya ay makikita mo sa simpleng mga sandali. Sa tubi nga alalayan ka ng taong mahal mo habang naglalakad. Sa tubi nga hawakan niya ang tiyan mo at ngingitian ng magiging anak niyo. Sa tubing makikita mong masaya ang mga magulang mo para sa iyo at sa tuwing nararamdaman mong hindi ka nag-iisa sa lahat ng laban ng buhay. Doon ko tuluyang naunawaan na hindi aksidente ang lahat ng nangyari sa amin ni Laison. Hindi aksidente ang gabing una ko siyang nakita, hindi aksidente ang mga pagkakataong pilit kong hinaharap ang atensyon niya. Hindi aksidente ang mga pagkikita namin, hindi aksidente ang pag-ibig na unti-unting nabuo sa pagitan naming dalawa. Marahil may mga taong nakatakda talagang dumating sa tamang panahon at para sa akin, si Laison ang taong yon. Ang lalaking minsan dahilan lamang ng kilig ko ay siya na ngayon ang dahilan ng mga pangarap ko. At habang pinagmamasdan kong masayang pamilya sa paligid ko, alam kong mas marami pang pagsubok ang darating. Mas marami pang hamon ang kakaharapin namin bilang magulang. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako natatakot. Dahil alam kong nasa tabi ko ang lalaki matagal ng lihim na nagmamahal sa akin. At kasama niya, handa akong harapin ang lahat ng susunod na kabanata ng aming buhay bilang isang pamilya. Isang umaga, nasa hapagkainan kami nang mapansin kong nakatitig si Papa sa tiyan ko habang nakangiti. Pa, ano pong tinitingnan niyo? Apo ko. Hindi pa nga lumalabas. Kaya nga excited ako. Mas excited ka pa yata pa kaysa sa mga magulang. Siyempre, unang apo ko kaya to. Napangiti ako habang pinagmamasdan sila. Hindi ko akalaing magiging ganito kadali ang pagtanggap nila. Maya-maya ay dumating si Laison na may dalang mga prutas at bitamina. Agad siyang sinalubong ni Papa. Ayan na ang paborito kong manugang. Hindi pa tayo kasal, kumpare. Formalidad na lang yun. Nagtawanan kaming lahat. Lumapit si Laison sa akin at marahang humalik sa noo ko. Kumain ka na? Sigurado? Laison, hindi na ako bata. Sige na, Laison. Ako na bahala sa kanya. Masyado mo nang binibaby eh. Mas mabuti na pong sigurado. Pagkatapos na rin naupo siya sa tabi ko at agad hinawakan ng kamay ko. Napansin niya ni Papa. Aba, hindi pa ba sapat ang magkatabi kayo? Hawak kamay pa. Papa! Mas lalo silang nagtawanan. Habang tumatagal ang pagbubuntis ko, mas lalo kong nakikita kung gaano kasaya si Laison. Minsan nga ay mas excited pa siya sa akin. Isang gabi habang nasa sala kami, abala siyang tumitingin ng mga gamit ng sanggol sa kanyang cellphone. Lumapit ka nga rito. Ano na naman? Tingnan mo to. Sumilip ako sa screen. Laison, ang dami na niyan. Kailangan natin. Aba, hindi naman natin kailangan ng 10 kumot ah. Malay mo. Tapos, tong stroller na to. Napakamahal. Para sa baby natin. Laison? Okay, titigil na ako. Ngunit makalipas lamang ilang segundo ay may panibago na naman siyang ipinapakita. Natawa na lamang ako. Minsan ay nahuhuli ko rin siyang nakatingin sa tiyan ko. Parang hindi pa rin siya makapaniwala. Isang gabi habang nakahiga kami sa sala at nanonood ng pelikula, marhan niyang ipinatong ang kamay niya sa tiyan ko. Sana kamukha mo. Bakit ako? Kasi maganda ka. Ikaw? Ako na bahala sa ugali.
Delikado yata yun. Grabe ka naman. Naging magaan ang mga araw namin. Pero may isang bagay pa rin kailangan namin paghandaan. Ang kasal. Isang gabi matapos kami maghapunan kasama sina mama at papa, napunta ron ng usapan. Kailan ba ang kasal? Halos nabilaukan ako sa iniinom kong tubig. Mama naman? Ano? Natural lang naman ang tanong ko ah. Napatingin ako kay Leyson. Tahimik siyang ngumiti. Pagkatapos ay tumingin siya kina mama at papa. Sa totoo lang po, may plano na ako. May plano ka na? Tumango siya. Lalong lumawak ang ngiti ni papa. Ayan, gusto ko yan. Napatingin ako kay Leyson. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ba, gusto ko sana ng sorpresa. Leyson? Hindi naman agad-agad, pero gusto kong maging maayos ang lahat. Biglang naging emosyonal si mama. Napansin kong namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Mama? Masaya lang ako. Parang kailan lang ikaw yung batang tumatakbo rito sa bahay. Tapos ngayon, magkakaanak ka na rin. Hindi ko napigilang maluha. Marahil ganon talaga ang buhay. Minsan hindi mo namamalayan kung gaano kabilis lumipas ang panahon. At habang pinagmamasdan ko sina mama at papa, napagtantong kong isa na naman kaming pamilya na nagsisimula ng panibagong kabanata. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na sina mama at papa at na matutulog na. Naiwan kaming dalawa ni Leyson sa sala. Hinawakan niyang kamay ko. Masaya ka ba? Sobra. Ako rin. Salamat. Bakit? Dahil dumating ka sa buhay ko. Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. Marahan niyang inilapit ang noo niya sa noo ko. Promise ko sa'yo, poprotektahan ko kayong dalawa. Ako at si baby? Kahit anong mangyari. Napalubo ako ng hindi dahil sa lungkot, Ma'am LB, kundi dahil sa saya. Dahil sa wakas, natagpuan ko ang lalaking hindi lamang mahal ako, kundi handang bumuo ng pamilya kasama ako. At habang magkahawak kamay kami, ng gabing iyon, alam kong marami pang pagsubok ang darating. Ngunit alam ko rin kakayanin namin. Dahil sa bawat takbang ng buhay namin, hindi na kami nag-iisa. Magkasama na kami harap sa lahat. Lumipas ang mga buwan ng napakabilis. Ang mga araw na dati ay puno ng kaba, pag-alala at mga tanong tungkol sa hinaharap ay napalitan ng kapayapaan at kasiyahan. Habang unti-unting lumalaki ang tiyan ko, lalo ko ring naramdaman ang pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa akin. Nariyan sina mama at papa na walang sawang umaalala at gumagabay sa amin. Nariyan din si Leyson na patuloy na pinapatunayan araw-araw na siya ang tamang taong ipinadala sa buhay ko. Dumating din ang araw na pinakahihintay namin. Ang araw ng aming kasal. Hindi yun ang pinakamagarbo at pinakamahal na kasal na maaaring mangyari. Ngunit para sa akin, iyon ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Habang naglalakad ako patungo sa altar, hindi ko napigilang balikan ang lahat ng pinagdaanan ko. Naalala ko ang mga panahong tinatawag akong rich tita dahil wala pa akong kasintahan. Naalala ko ang mga pagkakataong iniisip kong may darating pa bang tao para sa akin. Naalala ko ang mga panahong pakiramdam ko ay ako na lang mga naiiwan habang ang iba ay may sarili ng pamilya. Ngunit habang papalapit ako kay Leyson, naunawaan kong may dahilan kung bakit hindi dumating agad ang pag-ibig sa buhay ko. May mga bagay talagang kailangang hintayin. May mga taong kailangan dumating sa tamang panahon. At habang nakatingin ako sa lalaking naghihintay sa akin sa dulo ng altar, alam kong lahat ng paghihintay ko ay naging sulit. Ang lalaking minsan ko lamang nakita sa birthday ni Papa ay siya na ngayon lalaking makakasama ko habang buhay. Ang simpleng paghanga noon ay naging pagmamahal. Ang simpleng pagkakaibigan ay naging relasyon at ang relasyon naming iyon ay naging isang pamilya. Hindi ko man inaasahan noon na si Leyson na magiging lalaki ng buhay ko. Siya pala ang taong matagal nang inilalapit ng tadhana sa akin. Habang pilit kong hinahanap ang perpektong lalaki,
Hindi ko napansing nasa harap ko na pala ang taong tunay na mamahalin ako. Sa pagdaan ng panahon, mas lalo kong naunawaan na hindi hadlang ang edad sa pag-ibig. Hindi sukatan ang pagiging single sa tagumpay ng isang tao at hindi rin dapat minamadali ang pagmamahal dahil lamang sa pressure ng ibang tao. Kung minsan ay pakiramdam natin na nahuhuli tayo kumpara sa iba, ngunit ang totoo, wala namang karera sa pagdating sa pag-ibig. Hindi mahalaga kung sino ang unang nag-asawa, unang nagkaanak o unang nagkaroon ng pamilya. Ang mahalaga ay matagpuan natin ang tamang tao sa tamang panahon. At iyon ang natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko. Kung hindi ako naghintay, baka napunta ako sa maling tao. Kung napatalo ako sa pressure ng iba, baka hindi ko nakilala si Laison. Kung nagmadali ako, baka hindi ko naranasan ang klaseng pagmamahal na mayroon kami ngayon. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang pamilya na binuo namin, hindi ko maiwasang mapangiti, Ma'am LB. Mula sa babaeng tinutokso dahil sa pagiging single, naging asawa ko ng lalaking mahal ko at ina ng aming anak. Ang mga pangarap na dati ay tila napakalayo ay isa na ngayong realidad. At kung may isang bagay man akong gustong ibahagi sa sino mang nakikinig ng kwento ko, yun ay ang paniniwalang may tamang panahon para sa lahat. Huwag matakot maghintay, huwag matakot magmahal at higit sa lahat. Huwag mawala ng pag-asa dahil minsan, ang taong para sa'yo ay hindi dumarating kapag hinahanap mo siya. Dumarating siya kapag handa ka na. Lubos na gumagalang, Sonia. At dito na nagtatapos ang liham ni Sonia. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kung mayroon din kayong kwentong nais ibahagi, huwag mag-atubiling magpadala ng inyong liham sa esyongyesha@gmail.com. Hanggang sa muli natin pagkikita sa panibagong sikreto at kwento, ingat po kayong lahat.